Mapagpalang araw po mga business, mga kapapi. Dito naman po tayo sa reaction video kung saan po ay reaksyonan po natin yung panibagong lumalabas na whistleblower patungkol po doon sa nawawalang sabungero. May bago pong lumalabas na testigo na kung saan naglabas po siya ng hinaing niya patungkol po dito sa pangyayari dito sa lumalabas na pagpatay sa mga sabungero na nawawala. Nag-uugnay po kasi to sa kanyang karanasan nung siya po ay inambus ng mga hinihinalang niya mga pulis. At ayon po sa source niya ay pulis po talaga ang dumali po sa kanya nung araw na siya ay pinagbabaril po. At hindi po lubos maisip nung bagong testigo ngayon na nakaligtas po siya doon sa ginawa sa kanyang ambush na pinaulanan po siya ng bala na di aabot sa 200 plus na bala ang tinamo niya at ng sasakyan niya. At sa awa po ng Diyos ay siya po ay nakaligtas at wala pong kahit anumang tama ng bala sa katawan niya. At makikita niya po, kung babalikan niyo po yung balita na sa 24 oras ay himala po na nakaligtas po yung taong to. Siya po ay si Consial Arvin Manguillat ng Calamba, Laguna. Dito po ay kaya po siya ay lumabas ay nasabi po ni Dondon Patigongan na ang ulo po ng nangyaring pang-ambush sa kanya ay si Mr. Atong Ang. At yun po ay kinagulat niya dahil hindi niya po iniisip na mangyayari po sa kanya at gagawin sa kanya po yun ni Mr. Atong Ang, kasi hindi naman po niya nakikita siguro o nakakasama sa personal. Ang isang ano po dito ay siya po ay naging party po ng isabong at yun po ay sinabi niya sa kanya sa balita, sa interview sa kanya. Siguro napagkamal, sabi daw po niya ay napagkamalan daw po siya nagchochopi ng manok. At siguro po yun po ang nag-uugnay po dito sa kanyang pag-ambush sa kanya ng sabi daw ni Dondon ay si Mr. Atong Ang daw po ang nagutos. At dito po malalaman kung sino po ang pati po yung nangyari sa mga EJK o yung war on drugs ng administrasyong Duterte. Dito po sinuwalat po niya na ang lahat po daw ng nangyayari ng patay po ay mismong mga pulis po ang gumagawa at mga kilala po niya at pinangalanan na po niya nito. Kaya po kung sasabihin nyo na at kung pag-iisa-isahin nyo ang mga pangyayaring to ay lahat po to ay nangyari sa panahon po ni Pangulong Duterte. Ang war on drugs, yung sinasabing extrajudicial killing, yung EJK, at saka po yung mga missing sabungero, yan po ay lahat po yan ay nangyari nung si Pangulong Duterte po ay nakaupo pa. Dito po natin makikita kung gaano ka impluwensya ang mga gumagawa nito, kasi pinangalanan po ni Consial Arvin na hindi lang po basta mga pulis ang mga involved dito, kasama po yung mga may katungkulan na po. At yun po ang
sa susunod na pagpunta niya sa Napolcom ay yun ay sasampahan na po niya ng kaso. Ipapaano ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi kong napanood ko sa balita na lumabas po si Consul Arvin para po pangalanan at sabihin kung ano po yung pagkakaugnay po ng nawawalang sabongero sa extrajudicial killing at on one or drugs ni Pangulong Duterte. At lahat po ito ay sabi daw po ay si Atong ang mismong mastermind na gumawa sa kanila nito. Pakinggan po natin tong balita po na pag-i-interview po kay Consul Arvin Manguiat. Din ngayon ang ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs ayon sa isang bagong testigo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Manguiat o Manguiat? Marina, eksklusibo muli natin nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na polis sa drug war operations. Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabongero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel, sila yung nanguhuli sa... Si Consul Arvin po ay nalinya din po sa Isabong, kaya po siguro pinag-initan po siya ni Mr. Atong Ang kasi napagbintangan daw po siya na ng chochopi din ng manok, ibig sabihin ng dadaya po, kaya po siguro sa kung tutusin malaking ano rin po kasi si Consul Arvin, ibig sabihin malaki rin po puhunan yung ano niya, o malaki po pumusta sa larangan ng sabong, kaya siguro po si Consul Arvin ngayon pinag-isipan na rin po na hindi maganda. Gambling, sa drugs, ayan, sila yung gumaganap ng mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila, like yung mga ambush na yan. Diba nung panahon na yan, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yung gumagawa na. So, sabihin natin sir, yung ginagawa ng mga kung natatandaan nyo nga po, tama po yung sinabi ni Consul Arvin Manguiat na nung panahon po ni Pangulong Duterte talagang marami pong namatay na involved po sa pinagbabawal na gamot. Kung tutuusin po, kung iisipin po natin, tama, pero hindi dapat nilagay nila sa kamay nila yung batas. Ari naman pong ikulong o hulihin na laang. At ang isa pa po dito, ang lagi pong nadadali o napapatay dito ay yung maliliit na drug pusher o user. Yun po ang ano, pero makikita nyo wala pong nababalita na drug lord na nabibiktima po ng mga to. Ibig sabihin, yung mga wala pong kakayahan na lumaban sa kanila o user lang o yung mga small time na ano lang po, yun po ang mga kalalimitang na nabibiktima po ng mga sinasabi ni Consul Arvin na pulis na gumagawa po ng pagpatay sa mga sangkot sa illegal na drugs. Mas maraming off the record.
dating master agent ng isabong operation si Manggiyat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa... Ibig sabihin po ng HBT, high value target. Ibig sabihin, nakalista po siya doon sa mga itutumba po na involved po sa illegal na drugs. Kaya po siya ay siguro pinaambos. Isa na rin po dito yung sa pagkakaignay niya doon sa isabong. Kaya po siya ay pinatrabaho na. Sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. Tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So sinabi ko mga pulis. Sabi niya sino. So sinabi ko isa-isa sa kanya. At then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga ambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiyat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel oras na magsampa siya ng kanyang official complaint. Biruin nyo, halos malalaking may katungkulan po sa pulisya ang involved po sa mga nangyaring patayan, lalong-lalo na po sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin po, lahat po ng lumalabas na testigo nung araw patungkol po dito sa EJK ay totoo. Yan po ay pinatutunayan po ni Consul Arvin. Kaya po hindi po natin alam kung ano na po nangyari do sa investigasyon patungkol po do sa EJK na yon. Kasi yun po ay naging hearing na po sa Senado. At hindi po natin alam kung ano po nangyari do sa mga pulis na sangkot sa investigasyon dito sa EJK. At natabunan na rin po ata ng mga bali-balita na panibago na naman. Kasi ganyan po dito sa atin. Pag may bagong balita at lalong mainit, lalo ito, biglang ipapaling sa ibang balita naman po para matabunan na po itong bagong issue. Kaya yun po nangyayari dito sa atin. Kaya hindi po natin alam kung ano po yung nangyari doon sa investigasyon sa mga pulis na sangkot dito sa war on drugs. At hindi pa po ata na bibigyan ng hustisya yung mga biktima dito. Sa Napolcom sa susunod na linggo. Corina, nandito tayo ngayon. Kaya kung isipin nyo, napakahirap po ng kalagayan po ng mga biktima ng EJK o war on drugs at saka yung mga nawawalang sabungero. Kasi po, puro po mabibigat na personalidad ang mga involved po dito, lalong-lalo po ng mga pulisya na sangkot dito sa pagpatay. Mabuti na nga lang po at may lumabas na testigo na si Dondon. Ibig sabihin na ilabas po yung mga nangyayari o nagkalakas ng loob na mabigyan po ng hustisya itong mga biktima ng EJK at saka yung mga nawawalang sabungero. Kasi kung hindi po dahil kay Dondon, wala pong magkalalakas ng loob na maglabas po o bumangga. Alam naman po natin, nakilala po natin si Mr. Atong Ang. Siya po ay isang malaking tao at hindi lang po basta businessman. Siya po ay business icon na po. Ibig sabihin, malaking personalidad po talaga at marami pong impluwensya po na tao. Kaya po sa tulong po ni Dondon Patidongan, mabibigyan po ng hustisya ang mga biktima po ng EJK at saka po yung mga nawawalang sabungero. At sumunod pa po si Consul Arvin Manggiyat na isa ring biktima dahil po dun sa pag-ambush sa kanya noong 2021. At ang sinasabi po ni Mr. Dondon ay si Mr. Atong Ang daw po ang pinaka-mastermind
doon sa pag-ambush kay Consyal Arvin. Sa susunod po na mga balita ay bibigyan po namin kayo ng update patungkol po dito sa nangyari paglabas po ni Consyal Arvin, at siya po ay titistigo laban po kay Mr. Atongang sa mga nangyari pong pagkawala sa mga sabungero at mismong biktima po ng war on drugs dito sa Pilipinas. Kaya po subaybayan po natin yung mga balita at napakainit po to, kasi hindi lang po 10 o isang tao ang biktima dito, napakarami po. At balita ko po ay may nakuha na po doon sa mismong lawa ng Laguna ng Talig, mga nakasako po na buto, at yun po ay bibigyan din po natin ng reaksyon para po mahimay-himay po natin yung mga pangyayari. Siguro po hanggang dito na lang po yung aking simpleng reaksyon. Maraming salamat po sa mga viewers, mga subscribers po. Shoutout nga pala po kay Tate Ferdinand, kay Mami Nerissa Artiga, maraming po salamat. Kay Kuya Au Vlog 04, kay Emilito Portilla Vlog, kay Ma'am Sacrifice, kay Ma'am Rich NCTV, kay Ma'am Lenny, kay Ma'am Kawai, kay Ate Bebang, maraming po salamat sa suporta nyo po. Kay Ate Bernalyn, maraming po salamat. Kay Ma'am Sacrifice, kung sino po naman po yung hindi ko na bate ay pasensya na po kayo. Hindi ko po masyadong kabisado mga pangalan nyo. Siguro po hanggang dito na lang po yung simpleng reaksyon ko po. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.